Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. May mga bagay na gustong ipamana ng mga magulang sa kanilang mga anak, maayos na kinabukasan, magandang edukasyon, at sapat na pangangailangan sa buhay. Mahalaga ang mga ito, ngunit ipinapaalala sa Deuteronomy chapter 6, verse 6-7, na may isang bagay na higit na mahalaga, ang pagkilala sa Diyos at sa Kanyang salita. Bago sabihin ni Moises sa mga magulang na ituro ang mga utos ng Diyos sa kanilang mga anak, sinabi muna niyang ilagay ang mga ito sa kanilang sariling puso. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi nagsisimula sa pagtuturo, kundi sa personal na paglakad kasama ng Diyos. Mahirap ipasa sa susunod na henerasyon ang isang bagay na hindi natin pinahahalagahan sa sarili nating buhay. Kapansin-pansin din na hindi lamang isang oras o isang lugar ang binanggit ni Moises. Ang pagtuturo tungkol sa Diyos ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay, sa loob ng bahay, sa mga pag-uusap, sa mga simpleng gawain, at sa mga karaniwang sandali ng maghapon. Ipinapakita nito na ang tahanan ang isa sa pangunahing lugar kung saan hinuhubog ang pananampalataya ng mga anak dahil sila ang susunod na henerasyon. May mga anak na maaaring hindi maalala ang bawat itinuro sa kanila, ngunit madalas nilang natatandaan ang nakikita nila sa loob ng tahanan. Nakikita nila kung paano manalangin ang kanilang mga magulang, kung paano humingi ng tawad kapag nagkamali, at kung paano magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga simpleng bagay na ito, natututuhan nilang ang pananampalataya ay hindi lamang aral na pinakikinggan, kundi buhay na isinasabuhay. Hindi tinatawag ng Diyos ang mga magulang na maging perpekto. Tinatawag niya silang maging tapat. At habang ang kanyang salita ay nananahan sa puso ng mga magulang, ginagamit niya ito upang maipasa ang katotohanan ng kanyang biyaya sa kanilang mga anak, ang susunod na henerasyon. Panginoon, tulungan mo akong mahalin ang iyong salita at isabuhay ito sa loob ng aking tahanan. Naway makita ng susunod na henerasyon ang iyong katotohanan, hindi lamang sa aking mga salita, kundi sa aking pamumuhay. Gamitin mo ang aming tahanan upang maituro ang iyong mga daan at maipasa ang pananampalataya sa mga susunod pang salinlahi. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.